itong nag-adjust ka ba? Kasi nagsimula ka na nagmamanage ka ng pharmacy. Oh. Nagsimula ka ba na nung may pharmacy ka, available ka na rin ba lagi? O simula lang nung binenta mo na yung pharmacy mo at doon ka lang naging available? Actually, isa yung sa considerations ko kaya ako tumigil sa pharmacy. Walang maghahatid sundo sa mga bata talaga. Talagang... dalawa na sila noon eh. Yung wife ko noon, nagtitrain pa siya dati. Wala kaming pake! Paano ba inaanto? Paano ba hina? Okay, nina ko na. Okay na. Ninaan na namin. Hindi, may nasasagap kasi ito eh. Kahapon may nasagap ito na ibang ibang anong tawag dito? Ibang entity. Galit si Kuya Jet. Sino ba yun? Nagtanong lang ako kung puno na yung UB Express. Wala daw siyang pake. Ang hirap naman magkatrabaho. Buti na lang si Muman wala. Go ahead, Muman. Go ahead. Go ahead, Muman. Go ahead. So, nag-decide kang ibenta na yung pharmacy mo dahil walang maghahatid sa mga bata. Walang magbabantay per se. Walang Kasi pupursue ng medicine ang... Nasa kalagitnaan siya ng training. Ngayon, kung titigil siya, mas malaki yung madidiskaril. Ito ba'y desisyon yung mag-asawa o ikaw lang mag-isa? Parehas naman kaming nag-decide naman. Paano lumabas yung ganong conversation? Paano sa team mo? Paano? Nag-drive? Ganyan nag-drive. Pasigaw. Parang gusto ko ng walang trabaho. Galing kay Muman. Ano bang mas... siyempre... Paano mo inintrada yun? Kasi mahirap yun di ba? Parang mawawalan kayo ng mahati ang source of income nyo financially. Totoo yun. Lalo na, di ba sabi mo, nagte-training yung asawa mo nun. So, wala namang sahod. Walang sahod. Ano naman yun, nung tumigil din naman ako, may naiwang ilang real estate. So may mga paupahan na pangsalo. Yun nga lang, di talagang nagkaroon ng kakaibang dynamic. Kasi imagine mo, halimbawa, kumikita ka ng 100,000 isang buwan, magiging 50 na lang siya or 60. So malaking adjustment. So ganun ang nabawas? 50 to 60? Mga 50 to 60 na-retain. Yun na-retain. Pero kaya pa rin. Kaya namang itawid. Pero tiis muna kasi nga, alam mo yung eto, sigurado ako maraming nakikinig nito, nakaka-relate. Yung may wala anak kang nakikinig yung meron silang anak, tapos walang makuha mag-aalaga. Ay, oo. Lalo na pag OFW ka, no? Kahit yung nagtatrabaho, di ba, kadalasan BPO yung nagtatrabaho parehas dito sa Pilipinas. Yung parehas sabay sila ng shift, minsan walang hahabilinan ng mga bata. Pucha pare, minsan, pag laging ganun yung magiging problema mo, darating ka sa point na hindi mo naintindihin kung may pera o wala. Kasi priority yun eh. Ikaw ba parang naisip mo na, kasama na ba sa inisip mo na gusto mong makita yung paglaki ng mga bata? Sino bang ayaw? Hindi ba minsan Hindi, minsan di ba masasakripisyo nyo yung gano'n, yung mas pinipili magtrabaho kaysa alagaan yung bata? Ang sa akin lang, ang masasabi ko dyan, lahat ng pumipili ng trabaho ay hindi mabilis yung desisyon nila. Okay. Hindi mabilis yung banu sila at hindi mabilis yung desisyon. Kasi walang choice. Kasi aminin naman natin na medyo may privilege ka din naman para gawin yon. Well, choice siya. Kalkulado naman yung pagtigil ko. Hindi naman ako titigil kung walang sasalong income. Paano ba yung kasi negosyo yung pharmacy Hindi mo naman kailangan tauhan yun, di ba? Kailangan mo ang tauhan Yun ang problema doon Kaya ako nag-fail sa business ko. Kasi hindi mo tinatauhan. Ang oras ko noon sa pharmacy, 13 hours a day, 6 days a week. Yung 7th day, half day ako. Kasi magde-date kami ni Mitch. Binibigyan mo rin yun ng oras? Siyempre, kasi, di ba? Ang galing kasi Hindi ko naman kaya isubo yung titi ko. Hindi ba? Pero sa Pinfast.
Sulit ang kulitan, bitin sa tawanan. Catch the latest episodes on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. Dito lang sa Fast Lane with VinFast.